Ang tunog ng nabasag na kristal ang pumunit sa katahimikan ng malawak na opisina. Ang mamahaling deck alak, isang regalo mula pa sa isang kliyente sa Europa, ay sumalpok sa pader at naging maliliit na piraso, kasabay ng pagtalsik ng kulay gintong likido. Humihingal na napasandal si Dante Silvan sa kanyang antigong mesa na gawa sa kahoy na nara. Nagsalubong kanyang mga kilay at isang ugat ang pumintig sa kanyang sentido. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa, nanginginig sa pinaghalong galit at matinding kabiguan. Sa kanyang harapan, sa isang malaking monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang mansyon, ay nakatuon ang kanyang mga mata sa isang kuha lamang, ang silid ng kanyang nag-iisang anak. Naroon si Lunti, nakasiksik sa isang sulok ng malaking kwarto. Yakap-yakap ang mga tuhod at ang mukha ay nakasubsob doon. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, tila isang statwa ng kalungkutan sa gitna ng mga mamahaling laruan na hindi man lang niya tinitingnan. Ito na ang ika-8 tagapag-alaga na sinisante niya sa loob lamang ng 6 na buwan. Isang babaeng may mataas na kwalifikasyon at rekomendasyon, pero sa huli, sumuko rin. Tulad ng siyam na nauna sa kanya, hindi niya nagawang pabasagin ang pader ng katahimikan na bumabalot sa mundo ni Lunti mula nang pumanaw ang ina nito. "Hindi ko na kaya, Mr. Sivan," sabi ng babae kanina habang nangingilid ang luha. "Parang hangin lang ako sa kanya. Parang wala siyang nakikita, walang naririnig." Bawat salitang iyon ay isang sundang na tumusok sa puso ni Dante dahil iyon din ang nararamdaman niya. Siya ang ama. Ang makapangyarihang si Dante Silvan na kayang bilhin ang lahat, pero hindi niya kayang bilhin pabalik ang tinig at ngiti ng sarili niyang anak. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. "Kamin," walang ganang sabi niya. Pumasok si Amaris Velasco, ang kanyang pinagkakatiwalaang business advisor at kanang kamay. Balot sa isang eleganteng corporate dress, bawat kilos ni Amaris ay kalmado at kontrolado. Isang malaking pagkakaiba sa nag-aalab na gulo sa loob ni Dante. "Dante," malumanay niyang sabi. Ang mga mata ay maingat na tumingin sa nabasag na bote sa sahig. "Narinig ko ang nangyari. I'm sorry." Hindi sumagot si Dante. Itinuon niya ulit ang tingin sa monitor. Naglakad si Amaris palapit sa mesa. May daladalang isang manipis na folder. "Alam kong wala na ito sa oras, pero mayroon pa akong isang aplikante." Siya na ang huli sa listahan. "Wag na, Amaris." Malamig na tugon ni Dante. "It's useless. Walang epekto ang mga eksperto. Paano pa ang isang kung sino lang? I understand your frustration." Sabi ni Amaris, hindi natin sa tono ng lalaki. Pero kailangan ni Lunti ng kasama. "This one, she's different." Napatingin si Dante sa kanya, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Different how? May dala ba siyang milagro?" Simple lang siya, Dante. Walang impressive credentials na tulad ng mga nauna. Sa katunayan, base sa resume niya, mukhang kailangan niya talaga ng trabaho. Paliwanag ni Amaris, binuksan ng folder. Ang pangalan niya ay Liwayway Damian. Galing probinsya. Palagay ko hindi siya basta-basta susuko dahil kailangan niya ng pera. Ang paraan ng pagsasalita ni Amaris ay tila isa itong huling baraha. Isang desperadong hakbang para kay Dante, tunog ito ng pagkatalo. Pero nang muli niyang sulyapan ang anyo ng kanyang anak sa screen, isang pamilyar na kirot ing muling gumapang sa kanyang dibdib. Kahit anong pag-asa gaano man kaliit ay kailangan niyang subukan para kay Lant. "Fine," pinal na sabi niya. "Papuntahin mo siya rito." Nang makalipas ang isang oras, tumayo si Dante sa malaking bintana ng kanyang sala. Tanaw ang papasok na gate ng Hacienda de Alon. Ang pangalan ng mansyon ay kabalintunaan. Walang alon ng kasiyahan dito. Tanging ang malalamig na hampas ng kalungkutan. Isang lumang taxi ang huminto sa tapat ng dambuhalang pinto. Mula roon ay bumaba ang isang babae. Mula sa malayo, mukha siyang ordinaryo.
nakasuot ng simpleng blusa at pantalon. Ang buhok ay nakatali lang sa likod. Maliit siya. At habang papalapit sa pinto ng mansyon, para siyang lalamunin ng laki at bagsik ng estruktura. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang luma at gastado ng shoulder bag. Tila doon humuhugot ng lakas. Nang makapasok siya sa loob, sinalubong siya ng katahimikan na tila mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng syudad. Tumayo si Liwayway Damian sa gitna ng FY. Ang kanyang mga mata ay maingat na gumagala sa paligid. Malamig, malawak at walang buhay. Ganoon niya mailalarawan ng lugar. Miss Damian. Malamig na bati ni Dante na naglalakad pababa sa ingganding hagdanan. Bahagyang nagulat si Liwayway at napayuko. Mr. Sivan, magandang hapon po. Hindi ngumiti si Dante. Alam mo na siguro kung bakit ka narito. Ang trabahong ito ay simple lang pero imposible. Kailangan mong alagaan ang anak ko. Bawat salita niya ay may bigat. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya tumutugon. Kung mananatili ka, asahan mong isa ka lang anino rito. Tumangulang si Liwayway. Hindi nagpakita ng takot o pag-aalinlangan, tila sanay na sa mga masasakit na salita. Naiintindihan ko po. Good. Follow me. Maikling sabi ni Dante at nagsimula na siyang maglakad patungo sa silid ni Lunti. Pagbukas ng pinto, naroon pa rining bata sa parehong posisyon. Hindi man lang gumalaw sa tunog ng kanilang pagdating. Lumuhod si Dante sa tapat ng anak. Lunti, anak, may bago kang kasama. Walang sagot, walang katinag-tinag. Napabuntong hininga si Dante at tumayo. Hinarap niya si Liwayway na tahimik na nakatayo sa may pintuan. Ayan siya. Iyan ang magiging mundo mo. Kung sa tingin mo ay kaya mo, sa iyo na ang trabaho. Kung hindi naroon ang pinto. Inaasahan ni Dante na may gagawin si Liwayway. Nalalapitan niya si Lunti. Nasusubukan niyang magsalita. Nagagawa siya ng kahit anong kilos para makuha ang atensyon ng bata. Iyon ang ginawa ng lahat, pero hindi sa halip. Dahan-dahang naglakad si Liwayway, hindi palapit kay Lunti, kundi sa isang maliit na upuan. Sa kabilang dulo ng silid, may sapat na distansya mula sa bata. Umupo siya roon. Inilagay ang kanyang bag sa kanyang kandungan at naghintay. Walang salita, walang kilos. Tanging ang kanyang presensya lang ang naroon. Tinitingnan niya si Lunti hindi nang may awaha, kundi nang may tahimik na pag-unawa. Nainis si Dante. Ano ito? Isang uri ng laro. Anong ginagawa mo? Tanong niya hindi na napigilan ng iritasyon. Dahan-dahang lumingon si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay malumanay. Nagbibigay po ng espasyo. Minsan po ang katahimikan ng isa ay kailangan lang damayan ng isa pang katahimikan. Kumunot ang noon ni Dante. Kalokohan. Wala itong patutunguhan. Sayang lang ang oras niya. Bahala ka, sabi niya at tumalikod na. Babalikan kita mamaya. Huwag mong hahawakan ng anak ko. Nang isara niya ang pinto, sumandal siya roon at muling pinagmasdan ng eksena mula sa isang maliit na hidden camera feed sa kanyang telepono. Ganoon pa rin ang posisyon nila. Ang babae sa upuan, ang bata sa sahig, walang nagbabago. Isa na namang kabiguan na isip ni Dante. Hahayaan niya itong manatili ngayong gabi at bukas palalayasin na rin niya. Maglalakad na sana siya paalis nang may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin sa screen. Isang napakaliit na paggalaw. Si Liwayway marahil sa pag-aakalang wala nang nanonood ay dahan-dahang tumayo. Asyaw! Hindi siya lumapit. Sa halip, lumakad siya patungo sa pinto para umalis. Ngunit sa paghakbang niya, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Lunti, ang batang hindi gumagalaw sa loob ng maraming oras. Dahan-dahan napakabagal ay bahagyang iniangat ang kaniyang ulo mula sa pagkakayapos sa mga tuhod. Napahinto sa paghinga si Dante. Nanlalaki ang kaniyang mga mata na nakatutok sa screen ng telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, gumalaw ang kanyang anak bilang tugon sa isang tao. At ang mga matang iyon
Ang mga mataying lating laging walang buhay ay nakatuon ngayon sa iisang direksyon. Sinusundan nito ang bawat hakbang ng paalis na babae. Ang unang sinag ng araw sa pampang ng pag-asa ay may dalang kakaibang lamig para kay Liwayway. Ito ang unang umaga niya sa Hacienda de Alon. Isang lugar na kasing Engan din ang pangalan nito, ngunit kasing lamig ng hangin mula sa dagat, mula sa bintana ng kanyang maliit at simpleng silid. Tanaw niya ang malawak na hardin na perpektong inalagaan. Ngunit walang bakas ng tawa ng isang bata. Alam niyang bawat kilos niya ay sinusubaybayan. Ramdam niya ang mga matang hindi nakikita ng mga security camera na nakakalat sa bawat sulok ng mansyon. Ramdam niya ang bigat ng pag-aalinlangan ni Dante Silvan, isang lalaking nasanay na sinusunod ang bawat utos, ngunit ngayon ay walang magawa sa harap ng katahimikan ng sariling anak. Ngunit ang nakita niya kahapon, ang bahagyang pag-angat ng ulo ni Lunti ay isang maliit na uling na nagbabaga, isang maliit na pag-asa na pilit niyang pinapaningas sa loob ng kanyang dibdib na puno ng takot. Kailangan niya ang trabahong ito. Higit sa pera, kailangan niya ng isang lugar kung saan maaari siyang magtago habang pinaplano ang kanyang susunod na hakbang. Hindi niya sinubok na kausapin si Olti ng umagang yon. Sa halip, pagkatapos ng almusal, dinala niya ang isang maliit na bong na puno ng mga kabibe at makikinis na bato na pinulot niya sa dalampasigan bago siya pumasok sa hasyenda kahapon. Inilatag niya ang isang malinis na banig sa sahig ng silid, malayo sa sulok kung saan naroon bata. Isa-isa niyang inilabas ang mga kabibe. May iba't ibang hugis, kulay at laki. Pinakinggan niya ang tunog ng mga ito habang marahang pinag-uumpog. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya ng payapang dagat. Malayo sa unos na kasalukuyan niyang nararanasan, hindi niya tiningnan si Lunti. Ipinagpatuloy lang niya ang kanyang ginagawa. Hinahayaan ang natural na kuryosidad ng isang bata na gumana. Nagsimula siyang bumuo ng isang maliit na kastilyo gamit ang mga bato at kabibe. Walang plano, sinusunod lang kung saan siya dadalhin ng kanyang mga kamay. Paminsan-minsan, sa gilid ng kanyang mga mata, nahuhuli niya ang paggalaw. Si Lunti mula sa kanyang ligtas na sulok ay dahan-dahang sumisilip. Ang mga matang dati nakatutok lang sa sahig ay ngayon na nakamasid na sa ginagawa niya. Hindi ngumiti si Liwayway, hindi siya nagsalita. Alam niyang ang isang maling galaw ay maaaring magtulak sa napabalik sa kanyang matigas na shell. Sa halip, nagsimula siyang humimig ng isang lumang oyayi. Isang awit na kinakanta sa kanya ng kanyang lola. Mahina lang, halos pabulong, sapat lang para marinig niya at ninghangin. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanilang tahimik na sandali. Mukhang nagkakamabutihan na kayo. Napaangat ng tingin si Liwayway. Nakatayo sa may pinto si Amaris Velasco. May hawak na tablet. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Pumasok ito na tila pag-aari niya ang lugar. Good morning po, Ma'am Amaris. Magalang na bati ni Liwayway bahagyang tumayo. Just sabi nito. Ang tingin ay lumipat kay Lunti na mabilis na nagtago ulit ng mukha sa mga tuhod. Napansin ni Liwayway ang bahagyang pag-igting ng pangan ni Amaris. Mabuti naman at hindi ka pa niya tinatakot. Ang huling tagapag-alaga ay umalis na umiiyak. Lumapit si Amaris kay Liwayway. Ang boses ibob ay bumaba na tila nagbibigay ng isang sikreto. Bibigyan kita ng isang payoway. Si Mr. Sivan napakabuting tao niya, pero maikli ang pasensya. Lalo na pagdating kay Lunti. Ginawa na niya ang lahat para sa batang yan. Huminto ito at tinitigan siya ng diretso sa mata at lalo na pagdating sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Ayaw na ayaw niyang may kumukumpara rito o may sinusubukang kunin ang pwesto nito. Do you understand? Ang mga salita ay tila isang simpleng babala, ngunit naramdaman ni Liwayway ang matulis na talim sa likod nito. Ito ay isang pagtatakda ng hangganan, isang pagpapaalala kung sino siya
at kung saan lang ang lugar niya. Naiintindihan ko po. Mahinang sagot ni Liwayway. Narito lang po ako para alagaan si Lunti. Good, sabi ni Amaris. Ang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi. I'm glad we're on the same page. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas ng silid. Iniwan si Liwayway na may panibagong bigat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang siguraduhin na mahimbing, nang natutulog si Lunti, bumalik si Liwayway sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod doon. Sa wakas ay huminga ng malalim. Ang pagiging kalmado sa buong araw ay isang maskara na unti-unting bumibitak kapag siya na lang mag-isa. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Maingat niyang kinuha ang kanyang luma at gastadong bag. Mula sa isang sikretong bulsa sa loob nito, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa isang piraso ng tela. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Isang litrato, kupas na, at may mga tupi na sa gilid dahil sa paulit-ulit na pagtitiklop at pagbubukas. Larawan ito ng isang batang lalaki. Mga 5 taong gulang na may napakatamis na ngiti at mga matang nagnining sa tuwa. Nakaupo ito sa isang duyan. Ang mga paa ay masayang iwinaw. Hinaplos ni Liwayway ang maliit na mukha sa litrato. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa. Ang bigat na pinipigilan niya buong araw ay bumuhos na. Ang sakit, ang pangungulila, ang galit, lahat ay nag-uumapaw. Anak, pabulong niyang sabi sa hangin. Ang boses ay basag. Sinag ko. Nasaan ka na ba? Malapit na anak. Malapit na kitang mahanap. Konting tiis na lang. Mahigpit niyang niyakap ang litrato sa kanyang dibdib. Dinadama ang sakit na tila bago pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Ito ang kanyang lakas at kahinaan. Ang kanyang dahilan para mabuhay at ang dahilan ng kanyang walang katapusang pagdurusa. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, isang biglaang katok ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Tuk! Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Nagmamadali at sa panginginig ng kanyang mga kamay, sinubukan niyang itago ang litrato sa ilalim ng unan. Ngunit bago pa niya magawa, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Dante Silvan. Ang mukha ay seryoso gaya ng dati. May dala siyang isang folder. Miss Damian. Ito ang schedule para bukas na tigil siya sa pagsasalita ng makita ang namumugto niyang mga mata at ang kanyang nagmamadaling kilos. Nahuli ng mga mata ni Dante ang gilid ng kupas na litrato na hindi pa lubusang naitatago ni Liwayway. Ang tingin niya ay biglang tumalas. Puno ng hinala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa ay puno ng takot na nabisto. Ang isa ay puno ng tanong na hindi masabi. Mas lalong nagdilim ang anyo ni Dante. Humakbang siya papasok ng silid. Ang boses ay malamig at mabigat. Anong itinatago mo? Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay biglang naging mabigat at siksik. Naningkit ang mga mata ni Dante, nakatitig sa piraso ng litrato na pilit itinatago ni Liwayway. Ang takot sa mga mata ng babae ay hindi maikakaila. At para kay Dante, ang takot ay katumbas ng pagkakasala. I asked you a question, Mrs. Damian. Marinyang ulit. Ang bawat salita ay may diin. Anong itinatago mo? Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang mabilis niyang isiniksik ang litrato sa ilalim ng unan. Yumuko siya. Umiwas sa matalim na tingin ng amo. Wow, wala po, sir. Gamit ko lang po personal na gamit. Personal na gamit na iniiyakan mo. Sarkastikong tanong ni Dante. Humakbang siya palapit. Ang kanyang presensya ay tila lalong nagpaliit sa babae. Sinabi ko sa'yo, ayokong may sikreto sa pamamahay na ito, lalo na mula sa taong kasama ng anak ko buong araw. Bawat hibla ng kaniyang pagkatao na sanay sa pagkontrol at pag-alam ng lahat ng bagay ay sumisigaw na may mali. Sino ang babaeng ito na bigla na lang sumulpot na walang makitang matinong record at ngayon ay may inililihim na litrato? Pasensya na po, sir.
Halos pabulong na. Sabi ni Liwayway, hindi na po mauulit. Isang matalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dante. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito at ang bakas ng mga tuyong luha sa pisenggi. May isang bahagi sa kanya na nais malaman ang kwento sa likod nito. Ngunit mas nangingibabaw ang pag-iingat ng isang ama. Siguraduhin mo lang, malamig niyang sabi bago inilapag ng padabog ang folder sa ibabaw ng maliit na mesa. Iyan ang schedule. I expect you to follow it to the letter. Tumalikod na siya at walang lingon-likod na lumabas ng silid. Iniwan si Liwayway sa gitna ng katahimikan at takot. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, ang imahe ng litrato ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa labas, ang panahon ay nagsimulang magbago. Ang dating kalmadong gabi ay biglang nag-amok. Ang malakas na hangin ay humahampas sa mga bintana ng hasyenda, tila isang halimaw na gustong pumasok. Sinundan yun kako ng isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong kabahayan. Automatikong napahinto si Dante. Ang kulog. Iyon ang isa sa mga pinakamatinding kinatatakutan ni Lunti. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ng anak. Pagbukas niya ng pinto, ang nakita niya ay isang eksenang paulit-ulit ng dumurog sa kanyang puso. Nasa gitna ng silid si Lunti. Nakatakip ang dalawang kamay sa magkabilang tainga. Ang buong katawan ay nanginginig at ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mula sa lalamunan nito ay lumalabas ang mga basag at mahihinang tunog ng pag-iyak. Ang tanging ingay na naririnig niya mula rito sa loob ng 2 taon. Lunti! Anak! Sigaw ni Dante akmang lalapit, ngunit isa na namang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng mas nakakabing kulog. Dito na tuluyang bumigay si Lunti. Sumigaw ito. Isang sigaw na walang salita. Puno ng purong takot. Nagsimula itong magpagulong-gulong sa sahig. Sinasaktan ng sarili, nawawala sa isang mundong tanging siya lang ang nakakakita. Ang mga kasambahay ay nagdatingan na tataranta. Sir, anong gagawin natin? Tumawag kayo ng doktor. Sigaw ni Dante ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ganito palagi ang nangyayari. Walang makapagpakalma sa bata hanggang sa kusa itong mapagod. Nakatayo lang si Dante roon paralisado. Ang makapangyarihang bilyonaryo. Walang magawa kundi panoorin tayong pagdurusa ng sariling anak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Liwayway. Hindi siya nataranta. Ang kaniyang mukha ay puno ng determinasyon. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Nilapitan niya ang nagwawalang bata sa sahig. Huwag! Sigaw ni Dante. Naaalala ang sariling utos na huwag hahawakan ng bata. Pero hindi nakinig si Liwayway. Sa isang mabilis, ngunit malumanay na kilos, niyakap niya si Lunti. Hindi isang simpleng yakap, isang mahigpit na pagyakap. Tila sinasabi sa bata na ligtas ka rito. Ginamit niya ang sariling katawan bilang panangga, habang ang isang kamay ay marahang tinatakpan ang mga tainga ni Lunti at ang isa naman ay marahang humahaplo sa likod nito. Musika. Tahan na. Nagsimula siyang humimig. Ang oyayi. Ang parehong oyayi na narinig ni Dante kanina mula sa monitor. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas puno ng damdamin. Ang himig ay tila isang sinulid na ginto, humahabing ng kapayapaan sa gitna ng unos sa loob at labas ng silid. Nagpumiglas pa rin si Lunti. Ngunit unti-unti ang kanyang mga galaw ay humihina. Ang kaniyang mga iyak ay nagiging mga hikbi. Ang kaniyang nanginginig na katawan ay dahan-dahang sumasandal sa init na nagmumula kay Liwayway. Natahimik ang lahat. Ang mga kasambahay, si Dante. Tanging ang tunog na lang ng ulan at ang mahinang himig ni Liwayway ang maririnig. Pinanood ni Dante ang eksenang hindi niya kailanman inakalang posible. Isang estrangher ang nagawang pakalmahin ang kaniyang anak sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Nang tumila ang ulan at humupa ang bagyo, si Lunti ay payapa nang nakasandal sa kandungan ni Liwayway. Ang paghinga ay malalim na. Ang takot sa mga mata ay napalitan ng pagod.
Dahan-dahan iniangat ni Lunti ang kanyang mukha. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Liwayway, isang koneksyon na matagal nang hinahanap-hanap ni Dante. At sa katahimikan na bumalot sa silid, isang salita ang namutawi mula sa mga labi ng bata. Mahina, medyo garalgal dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit napakalinaw. Inanatigilan ang mundo ni Dante Silvan. Napahinto ang kaniyang paghinga ng lamig, ang kaniyang buong katawan. Ang salitang iyon, ang salitang 2 taon niyang pinangarap na marinig muli, ay sa wakas sinambit ng kanyang anak. Ngunit hindi para sa kanya at lalong hindi para sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Ito ay para sa babaeng nasa harapan niya. Isang babaeng puno ng sikreto at sa gitna ng pagkamangha, isang damdamin ang gumapang sa kanyang puso. Isang madilim at pangit na damdamin, selos pait. Bakit sa kanya? Bakit sa isang estranghera binigay ni Lunti ang salitang yon? Ang salitang para lang dapat sa ina nito. Ang pag-aalinlangan kanina ay naging isang nag-aapoy na hinala. Ang misteryo ay naging banta. Habang marahang hinihiga ni Liwayway ang natutulog na si Luntis sa kama, naramdaman niya ang pagbabago sa atmosfera. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Dante. Nakatayo na tila isang statwang bato. Ang mga mata ay nagliliyab sa magkahalong emosyon na hindi niya maintindihan. Humakbang si Dante palapit. Ang bawat yabag ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan ni Liwayway. Ang anino niya ay bumabalot sa maliit na babae. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang boses ay halos isang pabulong na puno ng panganib. Sino ka? Sino ka ba talaga? Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay nag-iwan ng isang bigat sa hangin na higit pa sa halumigmig para kay Liwayway. Ito ay ang bigat ni mga matang nakamasid. Ang tanong ni Dante Silpan kagabi, sino ka ba talaga? Ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, bumubulong sa bawat pag-ihip ng hangin. Ang bawat kilos niya ngayon ay may kasamang pag-iingat. Ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa maninipis na yelo. Ang dating malamig na pakikitungo ni Dante ay napalitan ng isang mapanuring katahimikan na mas nakakakilabot. Hindi na siya nagtatanong, ngunit ramdam ni Liwayway ang kanyang mga mata kahit nakatalikod ito. Pinapanood siya, sinusuri, hinihintay siyang magkamali sa kanyang opisina. Matapos ang isang maikling pag-uusap tungkol sa pagkain ni Lunti, nag-angat ng telepono si Dante. Hindi nito inalis ang tingin kay Liwayway habang nagsasalita. Arthur, ituloy mo. Malamig na utos niya sa kausap sa kabilang linya. I want to know everything, every single detail. Kung kinakailangang halongkatin pati ang pinakailalim ng lupa, gawin mo. I don't care about the cost. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa likod ni Liwayway. Kahit hindi para sa kanya ang mga salitang yon, alam niya, nararamdaman niya siya ang pinapahanap nito. Ang multo na pilit niyang tinatakasan ay hinahabol na siya ngayon. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa hasyenda ay si Lunti. Matapos ang insidente noong gabing umulan, may nagbago sa bata. May isang sinulid na hindi nakikita ang nabuo sa pagitan nila. Hindi pa rin ito nagsasalita. Ngunit mga mata nito ay nagsimula ng mangusap. Hinahanap siya nito kapag wala si Yaya sa silid. Tumitingin ito sa kanya kapag nagkukwento siya tungkol sa mga alon at mga bituin. Nang hapong iyon dinala niya si Lunti sa hardin. Umupo sila sa malambot na damuhan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Walang nagsasalita. Inilabas ni Liwayway ang isang maliit na piraso ng tinapay at pinagpira-piraso ito para sa mga langgam na nagmamartsa sa damo. Pinanood siya ni Lunti at sa isang sandali na hindi inaasahan ni Liwayway, dahan-dahang gumapang ang maliit na kamay ng bata at dumapos sa ibabaw ng kanyang kamay. Nanigas si Liwayway hindi sa gulat, kundi sa isang pamilyar na init na matagal na niyang hindi naramdaman. Marahan, gamit ang hintuturo nito, sinundan ni Lunti ang guhit sa palad ni Liwayway.
Isang simpleng kilos. Ngunit para kay Liwayway, ito ay isang buong kwento, isang pag-amin, isang pagtitiwala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot na nararamdaman niya mula kay Dante at sa buong mundo ay pansamantalang naglaho. Dito sa ilalim ng puno, kasama ang tahimik na batang ito, nakahanap siya ng isang kanlungan. Hindi niya ito kayang iwan. Hindi pa. Isang matamis na ngiti ang unang sumilay sa labi ni Liwayway sa loob ng napakatagal na panahon. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang may marinig siyang boses mula sa terrace. Si Amaris. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay may kakaibang talim. Hindi tulad ng malumanay na tono na palagi nitong ginagamit sa hasyenda. I don't care what you have to do. Just make sure all tracks are covered. Narinig niyang sabi nito, ang usapan ay usapan. Walang dapat makaalam sa nangyari sa kaso ni Dr. Alcaraz. Isara mo na ang isyong yan. Dror Alcaraz. Ang pangalan ay tumusok sa pandinig ni Liwayway na parang isang matulis na karayom. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto ng lamig, ang kanyang buong katawan sa kabila ng mainit na sikat ng araw. Doktor? Alcaraz ang psychiatrist na tumistigo laban sa kanya sa korte ang doktor na binayaran para gumawa ng isang peking psychological evaluation na nagsasabing siya ay unstable at hindi karapat-dapat maging isang ina. Ang pangalang yon ang naging simula ng kanyang impyerno. Imposible. Nagkataon lang ba? Paano nalaman ni Amaris ang pangalang yon? Napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Lunti. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang pamilyar na pakiramdam na una niyang naramdaman kay Amaris. Hindi lang ito pamilyar. Ito ay isang anino mula sa nakaraan. Isang anino na may dalang lason. Nataranta. Mabilis niyang inakay si Lunti pabalik sa loob. Ang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang umalis ngayon na bago pa siya tuluyang makilala, bago pa mahukay ang lahat. Ngunit paano si Lunti? Paano niya iiwan ang batang ito na nagsisimula pa lang magtiwala? Ang gabing iyon ay naging isang walang katapusang pagbabantay. Hindi makatulog si Liwayway. Bawat anino sa kanyang silid ay tila nagkakaroon ng anyo. Bawat tunog mula sa labas ay tila mga yabag na papalapit para kunin siya. Ang Hacienda de Alon ay hindi na isang taguan. Ito ay naging isang kulungan. At si Amaris Velasco. Sino siya sa lahat ng ito? Isa lang bang nagkataon? O siya ang arkitekto ng kanyang pagbagsak? Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng madilim na opisina, muling tumunog ang telepono ni Dante Silvan, isang pribadong numero. Arthur? Sagot niya. Ang boses ay walang emosyon. What do you have? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng pribadong investigador sa kabilang linya. Sir? Ito na yata ang pinakamahirap na kaso na hinawakan ko. Just give me the facts. Walang pasensyang sabi ni Dante. Iyon na nga ang problema, sir. Sabi ng investigador, we ran the name Lee Y. Demian through every database we have. Government records, school records, hospital records, everything. Meron siyang SSS, PhilHealth, NBI clearance. Pero lahat ng yon nagsimula lang 5 taon na ang nakalipas. Kumunot ang noon ni Dante. What do you mean? Ibig sabihin, sir, bago ang 5 taon na yon, walang record na nag-e-exist ang isang tao na nagngangalang Liwayway Damian. Nagkaroon ng isang makahulugang paghinto bago nagpatuloy ang investigador. It's like she's a ghost. A ghost? Ang salitang yun mula sa investigador ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Dante. Tila isang sirang plaka, isang multo. Isang babaeng walang nakaraan, isang anino na bigla na lang nagkatawang tao at pumasok sa buhay nila. At ang multong yon? Ang multong yon ang tanging nakapagpatahan sa bagyo sa loob ng kanyang anak. Ang isiping iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Ang mag-aksaya ng oras sa panonood ng mga lumang security footage, hindi para sa seguridad, kundi para maghanap ng sagot. Gabi-gabi matapos ang trabaho, umuupo siya sa kanyang opisina.
Ang mga mata ay nakatutok sa monitor. Pinapanood ang bawat kilos ni Liwayway Damian. Inaasahan niyang may makikitang kahina-hinala. Isang maling galaw, isang paghahanap sa mga bagay-bagay, isang tawag sa telepono na ginawa ng patago. Ngunit wala. Ang nakikita niya ay katahimikan, pag-aalaga, pasensya. Isang gabi, sa panunood niya sa kuha mula sa kusina noong tanghalian, isang eksena ang pumukaw sa kanyang pansin. Nakaupo si Liwayway sa tapat ni Lunti. Nasa harapan ng bata ang pagkain nito, ngunit hindi ito gumagalaw ang mga dating tagapag-alaga. Sa puntong ito ay susubuan na ang bata o pilit na kakausapin. Ngunit si Liwayway kumakain lang ng sarili niyang tanghalian. Paminsan-minsan kukuha siya ng kutsara. Isusubo ang pagkain at ipapakitang ninanamnam niya iyon. Pagkatapos ay ibababa niya ang kutsara sa tabi ng plato ni Lunti. Walang salita, walang pilitan, isang tahimik na imbitasyon. Pinanood ni Dante ang panga ay bahagyang nakatiim. Kalokohan, hindi ito gagana. Pero pagkatapos ng halos 10 minuto, dahan-dahan, napakabagal iniangat ni Lunti ang kanyang kamay. Nanginginig pa ito nang abutin ng kutsara. Tiningnan niya muna si Liwayway na bahagyang tumangulang bago niya sinubukang sumubo ng pagkain. Nagkalat, may natapon. Ngunit sa unang pagkakataon, kumain si Lunti ng mag-isa. Napahilig si Dante sa kanyang upuan. Paulit-ulit niyang ni-rewind ang video. Doon niya napansin ang isang detalyeng hindi niya nakita kanina. Nang sa wakas ay makasubo si LT, isang napakaliit. Halos hindi mapansing ang ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway bago niya ito mabilis na itinago. Hindi isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti ng dalisay na saya. May kung anong kumurot sa dibdib ni Dante. Isang bagay na hindi niya gustong aminin. Dante, mukhang malalim ang iniisip mo. Ang boses ni Amaris ang nagbabalik sa kanya sa realidad. Hindi niya namalayang pumasok ito sa kanyang opisina kinabukasan. May problema ba? Wala. Just business. Mikling sagot niya. Mabilis na isinara ang bintana ng security feed. Ngumiti si Amaris, isang nangiting puno ng pag-aalala na ngayon ay nagsisimula ng maging kahina-hinala para kay Dante. Nababahala lang ako sa'yo, lalo na tukang pinagkakatiwalaan sa loob ng pamamahay mo. Si Liwayway ay ginagawa ang trabaho niya. Depensa ni Dante. I know. At natutuwa ako para kay Lunti. Malumanay na sabi ni Amaris umupo sa silyang nasa harapan ng kaniyang mesa. Pero nabasa ko lang sa balita kanina. Isang pamilya sa Makati, niloko ng isang babaeng nagpanggap na yaya. Nakuha ang tiwala nila, lalo na ng anak. At pagkatapos, ay ninakawan sila ng milyon-milyon. Tumingin siya kay Dante. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. I'm just saying, we have to be careful. Lalo na kayo ni Lunti. You're both vulnerable right now. Madaling maging biktima ng mga taong mapagsamantala. Ang mga salita ni Amaris ay tila lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Ito ang lohikal na paliwanag. Ito ang bagay na dapat niyang paniwalaan na ang lahat ng ito ang pagtitiwala ni Lunti, ang mga maliliit na progreso ay maaring bahagi lang ng isang mas malaking plano. I can handle my own affairs, Amaris. Mariin niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya, ang pader na nagsimulang magkaroon ng lamat kanina ay muling tumitibay. Kinagabihan, hindi mapakali si Dante. Ang isip niya ay isang larangan ng digmaan. Sa pagitan ng nakikita ng kanyang mga mata at ng sinasabi ng kanyang isip, pumasok siya sa kanyang pribadong study para tapusin ang ilang trabaho. Ngunit kahit ang mga numero sa spreadsheet ay hindi niya mabasa ng diretsyo. Napagod. Lumabas siya para kumuha ng isang baso ng brandy. Pagbalik niya, napahinto siya sa may pintuan ng study. Nandoon si Liwayway nakatayo sa tabi ng isang side table kung saan nagkalat ang ilang mga dokumento na hindi niya na naayos kanina. Maingat nitong inaayos ang mapapa, ang mga papel pinagpapatong-patong ayon sa kulay ng folder. Hindi ito kasama sa trabaho niya. Pagkatapos niyang ayusin,
Umupo ito sa malaking leather armchair na nasa sulok ng silid. Marahil ay napagod. Inunat nito ang leeg, ipinikit ang mga mata saglit at hindi na muling iminulat. Doon sa gitna ng kanyang pribadong santuaryo, nakatulog ang babaeng multo. Nakatayo lang si Dante sa may pinto. Pinapanood siya. Sa pagkakataong ito, walang mga kamera sa pagitan nila. Wala ang maskara ng takot o pag-iingat sa mukha ni Liwayway. Ang naroon lang ay dalisay na pagod. Mukha siyang bata at marupok. Tila lalamunin ng laki ng upuan. Nakita niya ang bahagyang pamumutla ng balat nito. Ang mga dark circles sa ilalim ng mga mata na hindi niya napansin kanina, na wala ang bilyonaryo, na wala ang amo. Ang naiwan ay isang lalaking nakatingin sa isang babaeng pagod na nagmalasakit sa kanyang teritoryo. Ang selos na naramdaman niya noong gabi ng bagyo ay napalitan ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang bagay na mas malambot, mas mapagkalinga. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay maingat para hindi siya magising. Hinubad niya ang kanyang mamahaling itim na suit jacket, ang kanyang baluti laban sa mundo. At maingat, napakaingat na ipinatong sa ibabaw ng natutulog na si Liwayway. Tinatakpan ang mga braso nito mula sa lamig ng aircon. Huminto siya sandali. Pinagmasdan ang pag-relax ng mukha nito habang dinadama ang init. Ang gulo sa kanyang isip ay hindi nawala. Pero sa sandaling iyon, nanalo ang puso. Ngunit alam niyang hindi ito maaaring magpatuloy. Ang sayaw sa pagitan ng puso at Yusha ay kailangan nang matapos. Kailangan niya ng mga sagot. Kumuha siya ng isang maliit na papel mula sa kanyang mesa at nagsulat ng maikling mensahe. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng armchair kung saan siguradong makikita nito paggising. Tumalikod siya at tahimik na lumabas ng silid. Iniwan ng jacket, ang bag at ang isang pangako ng paghaharap. Nang magising si Liwayway dahil sa pananakit ng kanyang leeg, ang unang napansin niya ay ang bigat at init na bumabalot sa kanya. Isang itim na jacket, amoy, mamahaling pabango, at isang pamilyar na presensya. Napabangon siya bigla. Ang puso ay kumakabog. Pagkatapos, ay nakita niya nakatuping papel sa mesa. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Nakasulat sa malinis at matatag na sulat kamay ang tatlong salita. We need to talk. Sinundan pa ng dalawa. Tomorrow morning. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa loob ng Sylvan Corporation, pinanood ni Amaris Velasco ang pagbuhos ng ulan sa syudad, ngunit ang isip niya ay wala roon. Nasa Hacienda de Alon ito. Nasa babaeng nagngangalang Liwayway Damian, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang perpektong pininturahang mga labi. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dumating ang babae at bawat araw ay isang panganib. Hindi niya inaasahan ito. Ang pagkuha niya kay Liwayway ay dapat sanay isang pansamantalang solusyon, isang simpleng probinsya na, isang walang kwentang aplikante na madaling kontrolin at paikutin. Sapat lang para ipakita kay Dante na sinusubukan niya ang lahat habang patuloy siyang nabibigo. Ngunit ang babaeng yon, may ginawa siyang tama. Ang batang hindi matinag sa loob ng 2 taon ay tumugon sa kanya. At ngayon, si Dante, ang lalaking matagal na niyang hinubog para umasa lamang sa kanya, ay nagsisimula ng magpakita ng interes sa ibang direksyon. Ang jacket. Nakita ng isang kasambahay ang jacket ni Dante sa balikat ni Liwayway kagabi. Ang balitang iyon ay nakarating kay Amaris na parang kidlat at kasabay nito ang isang pamilyar na apoy ng galit. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Masyadong malaki na ang kanyang ipinuhunan. Ang pagkamatay ng asawa ni Dante ay dapat sana ang kanyang pagkakataon. Ginugol niya ang 2 taon sa pagiging kailangan. Siya ang bato, ang tagapayo, ang tanging taong nakakaintindi sa komplikadong sitwasyon ni Lunti. Isang sitwasyon na siya mismo ang lumikha. Dinampot niya ang kanyang telepono at nagdial. Kumusta ang email mula kay Dr. Pascual? Malamig niyang tanong sa kanyang assistant. Ma'am,
Na-flag po as spam at na-delete na as per your instruction. May isa pa pong follow-up, pero hinarang na rin po ng filter natin. Good. Siguraduhin mong walang anumang email mula sa sinumang child therapist o neurologist na makakarating kay Mr. Silvan maliban kung dumaan muna sa akin. Malinaw? Yes, ma'am. Ibinaba niya ang telepono. Si Dr. Pascal, isa na namang eksperto na nagpupumilit na sensory processing disorder lang ang kaso ni Lunti at hindi malalang post-traumatic autism. Isang diagnosis na madaling gamutin kung tama ang pamamaraan. Isang katotohanan na pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng sandamakmak na mga pekeng ulat at mga bayarang opinyon. Kailangan ni Amaris si Lunti na manatiling sira dahil habang may sakit-sakit si Lunti, kailangan siya ni Dante. Pero si Liwayway ay nagiging problema. Ang natural na koneksyon ng babae sa bata ay isang bagay na hindi niya nakalkula. Kailangan niyang paalisin ito. At para magawa iyon, kailangan niyang sirain ang tiwala na sinisimulang itanim nito. Sa pag-iisip na iyon, nagmaneho si Amaris patungo sa hasyenda, dala ang isang ngiti ng pakikipagkaibigan at isang pusong puno ng lason. Naabutan niya si Liwayway sa hardin, nag-iisa, nagdidilig ng mga rosas. Si Lunti ay natutulog para sa hapon nito. Ito na ang perpektong pagkakataon. Liway, tawag niya. Ang boses ay puno ng init at pagiging malapit na. Tila sila ay matalik na magkaibigan. Agad na napaangat ng tingin si Liwayway. Ang mga mata ay bahagyang nagpakita ng pag-iingat na natutunan niyang ikubli. Ma'am Amaris, magandang hapon po. Hay naku, Amaris na lang. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo. Natatawang sabi nito, lumapit. At hinawakan pa ang braso ni Liwayway. Kumusta ka na? Mukhang maganda ang epekto mo kay Lunti at mukhang maganda rin ang epekto sa'yo ng hasyenda. Isang makahulugang tingin ang ibinigay niya kay Liwayway. Tila may alam ito tungkol sa insidente ng jacket kagabi na mula si Liwayway at mabilis na yumuko. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Alam ko, alam ko. Bumuntong hininga si Amaris. Ang mukha ay biglang napuno ng isang malungkot na alaala. Alam mo, Liway, nakikita ko ang sarili ko sa iyo noon. Puno ng pag-asa. Puno ng pagnanais na makatulong. Tumingin siya sa malayo sa bintana ng silid ng yumaong asawa ni Dante. Si Elisa ang yumaong asawa ni Dante. Napakabuti niyang tao. Sobrang mahal nila ang isa't isa. Pagkamatay niya ay halos ikamatay na rin ni Dante. Pinanood ni Amaris ang reaksyon ni Liwayway mula sa gilid ng kanyang mata. Nakikinig ito ng mabuti. Mula noon, nagpatuloy si Amaris. Ang boses ay halos pabulong. Bumuo siya ng isang mataas na pader sa paligid niya at ni Lunti. Marami na ang sumubok na pumasok. Marami na ang umasa. Pero sa huli, isa lang ang hinahanap niya. Huminto siya at tiningnan si Liwayway ng diretso sa mata. Ang boses ay naging seryoso. Ang hinahanap niya ay si Ili at walang sino man sa atin ang pwedeng maging siya. Ang mga salita ay ibinato na parang bato. Isang babala na nakabalot sa isang malungkot na kwento. Isang paraan para sabihin kay Liwayway, huwag kang mangarap, hanggang dyan ka lang. Isa ka lang empleyado. Wala po akong intensyong ganun, ma'am. Mabilis na depensa ni Liwayway. Ang boses ay bahagyang nanginig. Alam ko, Hija. Malambing na sabi ni Amaris muling hinaplos ang braso nito. Pinapaalalahanan lang kita. Ayoko lang na masaktan ka. Dante is a good man, but he is broken. At ang mga sirang tao minsan, nakakasira rin sila ng iba nang hindi sinasadya. Napatango na lang si Liwayway ang dating kumpiyansa mula sa maliliit na tagumpay. Kay Lun ay halatang nabawasan. Naipasok na ni Amaris ang duda. Sige na, ipagpatuloy mo na yan. Sabi ni Amaris. Ang matamis ng ngiti ay bumalik. Masaya akong nagkausap tayo. Tumalikod na si Amaris. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa batong daanan. Isang ngiti tagumpay ang nasa kanyang labi. Ngunit habang naglalakad siya, itinaas niya ang kanyang kamay.
upang ayusin ang kwelyo ng kanyang blusa. Sa paggawa noon, ang manggas ng kanyang suot ay bahagyang umusod. Lumitaw ang kanyang mamahaling relo at sa ibaba nito sa kanyang pulso, isang bagay na maliit, ngunit natatangi. Isang peklat. Isang maliit hugis. Gasuklay na peklat. Nakatayo pa rin si Liwayway sa hardin. Hawak ang pandilig, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Pinoproseso niya ang mga salita ni Amaris, subalit hindi ang mga salita ang tumatak sa kanya. Ito ay ang kilos, ang pag-angat ng kamay, ang paglitaw ng peklat sa pulso. Para siyang binuhusan ng nagiilong tubig. Ang kanyang paghinga ay biglang naipit sa kanyang lalamunan. Ang mundo sa paligid niya ay biglang umikot. Ang peklat na yon, kilalang kilala niya ang peklat na yon. Ilang taon na ang nakalipas sa isang laboratorio, isang kasamahan na nagmamadaling kumuha ng isang test tube, isang aksidente, isang maliit na kemikal na tumalsik, isang sigaw. Ang peklat na yon ay pag-aari ni Amanda, ang kanyang dating katrabaho sa klinik. Ang babaeng inggit na inggit sa kanyang tagumpay. Ang babaeng pinaghihinalaan niyang nagtanim ng mga ninakaw na gamot sa kanyang drawer. Ang babaeng bigla na lang naglaho matapos siyang makulong at masira ang kanyang buhay. Ang peklat ni Amanda na ngayon ay nasa pulso ni Amaris, si Amanda Velasco. Si Amaris Velasco. Hindi pa bulong ni Liwayway sa hangin. Ang pandilig ay nabitawan mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi maaari ikaw. Ang umaga ay dumating na may dalang bigat ng isang hindi pa nasisimulang pag-uusap. Naghintay si Dante sa kanyang opisina. Ang mga daliri ay nagtambol sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang isip ay handa na para sa isang komprontasyon. Handa na siyang hilingin ang katotohanan mula kay Liwayway. Ngunit hindi dumating si Liwayway para sa kanilang pag-uusap. Sa halip, ang babae ay tila naging anino. Ilag siya sa kanya. Kapag nakikita siya nitong papalapit sa isang pasilyo, mabilis itong liliko sa iba. Kapag tinatawag niya ang pangalan nito, magkukunwari itong hindi narinig. Ang dating kalmadong presensya nito ay napalitan ng isang balisang enerhiya. Namumutla ito at laging tila nagulat. Ang kakaibang kilos na ito ay nagsilbing gasolina. Sa apoy ng pagdududa ni Dante, ang lahat ng babala ni Amaris, ang ulat ng investigador na isa siyang multo. Lahat ay tila nagkakatugma sa inaasal nito ngayon. Ang malambot na damdamin na naramdaman niya noong gabing iyon sa study ay mabilis na napalitan ng iritasyon at lumalagong hinala. Para siyang pinaglalaruan, may problema ba kay Liwayway? Tanong sa kanya ni Amaris nang magkita sila sa tanghalian. Kanina ko pa siya napapansin. Parang may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi ko alam. Matigas na sagot ni Dante at wala akong panahon para alamin. Frustrado at gulong-gulo, nagpasya siyang iwanan muna ang problema ni Liwayway. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang makaramdam ng koneksyon sa isang bagay na totoo at hindi puno ng kasinungalingan. Naglakad siya. Kikad siya patungo sa isang bahagi ng mansyon na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Ang personal na silid-aklatan ng kanyang yumaong asawa si Ellie. Ang silid ay nanatiling hindi nagagalaw. Isang santuaryo ng mga alaala. Ang amoy ng mga lumang libro at ang pamilyar na pabango ni Elisa ay bahagya pang naamo-amoy sa hangin. Lumapit siya sa isang estante na puno ng mga paboritong libro nito. Hinaplos niya ang mga gulugod ng libro. Hinahanap ang isang partikular na aklat, isang koleksyon ng mga fairy tales na lagi nilang binabasa para kay Lunti noong sanggol pa ito. Marahil sa pagbabasa nito, may maaalala siya isang bagay na magbibigay sa kanya ng kapayapaan nang mahanap niya ang makapal na libro at hilahin ito mula sa estante. Isang manipis at halos nakalimutan ng folder ang sumabit dito at nahulog sa sahig na may mahinang kalabog. Kumunot ang noo ni Dante. Dinampot niya ito. Ang folder ay kulay krema at walang anumang marka sa labas. Dahan-dahan binuksan niya ito.
Puno ito ng mga papeles na may mga terminong medikal. Sa unang pahina, nakita niya ang pangalan ng kanyang anak, Lun Lagdameo Silvan. At sa ibaba nito ang pangalan ng isang doktor na halos kinalimutan na niya. Si Dr. Legaspi ang pinakaunang child neurologist na sumuri kay Lunti. Ilang-ilang linggo matapos ang aksidente, binasa niya ang ulat. Ang mga salita ay nagsimulang lumundag sa pahina. Diagnosis: sensory processing disorder, severe likely triggered by acute trauma. Prognosis: highly manageable. Recommend immediate enrollment in specialized occupational therapy. Patient shows high potential for recovery of speech and social functions with consistent therapeutic intervention. Natigilan si Dante. Sensory processing disorder. Naaalala niya ang sinabi ni Amaris noon, walang malinaw na resulta, Dante. Inconclusive daw, mas mabuting kumuha tayo ng second opinion. At ang mga sumunod na espesyalista na dinala ni Amaris ay isaalang ang sinabi, post-traumatic autism. Isang kondisyon na mas malala, mas permanente. Isang kondisyon na walang tiyak na lunas. Ang mundo ni Dante ay nagsimulang umikot. Bakit iba ang sinasabi sa ulat na ito? At doon niya nakita nakakabit sa huling pahina ng ulat ay isang maliit na piraso ng papel. Isang note, sulat kamay mula mismo kay Dr. Legaspi para kay Amaris V. paki-forward kay Mr. Silvan. This is treatable with the right OT. May pag-asa. Sa ilalim ng note, may isa pang dokumento, isang receiving slip. Malinaw na nakasulat doon ang petsa at tingpirma ng taong tumanggap ng folder. Received by Amaris Velasco. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Dante na mabilis na sinundan ng isang nag-aapoy, naggalit na nagsimula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. 2 taon. 2 taon ng pagdurusa ni Lunti. 2 taon ng kanyang pagkukulong sa sariling mundo. 2 taon ng kanyang sariling pagkakasala. Pag-iisip na wala siyang kwentang ama. 2 taon ng may mga maling gamot, mga maling therapy, mga maling pag-asa. 2 taon ng kasinungalingan. Gumuho ang pader na itinayo ni Amaris sa paligid niya. Ang lahat ng pag-aalala nito, aning lahat ng payo ang maingat na pagpili nito sa mga doktor, lahat ay bahagi ng isang napakalaking panloloko. Itinago nito ang katotohanan. Ipinagkait nito sa kanyang anak ang pagkakataong gumaling. Bakit? Kinuyom niya ang folder. Ang papel ay nayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang galit niya ay tila isang bulkan na sasabog. Isa lang ang nasa isip niya. Ang harapin si Amaris ang makita ang mukha nito habang ipinapakita niya ang ebidensya ng kanyang pagkakanulo. Parang isang bagyo. Mabilis siyang lumabas ng silid-aklatan. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Hindi niya pinansin ang mga kasambahay na nagtatakang nakatingin sa kanya. Tinungo niya ang main hall. Alam niyang nandoon si Amaris. Naghihintay na ihatid ang report nito para sa araw na yon. Nakita niya ito sa paanan ng engrandeng hagdanan. Perpekto gaya ng dati. Kalmado. May ngiti sa mga labi. Ang ngiting iyon ngayon ay parang isang insulto sa kanya. Dante masayang bati nito. Sakto ang dating mo, May. Amaris. Putol niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Itinaas niya ang folder. Explain this. Nakita ni Amaris ang folder sa isang iglap na wala ang kulay sa mukha nito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Dante, bago pa niya mailabas ang lahat ng kanyang galit, mabilis na kumilos si Amaris. Ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pag-aalala at awa. Humakbang ito palapit hindi para tingnan ang folder na hawak niya, kundi para ipakita ang sarili nitong folder na kanina pa nitong hawak. Dante, sandali! Sabi nito. Ang boses ay nanginginig na tila may masamang balita. Bago ang lahat, kailangan mo itong makita. Kanina pa ako nag-aalala. Natatakot ako para sa'yo. Para kay Lunti. Ibinukas nito ang folder sa loob. Naroon ang litrato ng isang babae, isang police mugshot.
Ang mukha ay mas bata, mas payat, pero walang duda. Iyon si Liwayway Damian. Dante, patawarin mo ako. Sabi ni Amaris, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pero iyan totoong pagkatao ni Liwayway. Ang pangalan niya ay hindi Liwayway Damian. At siya ay isang wanted na kriminal. Ang mundo ni Liwayway ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang pagkatuklas niya sa tunay na pagkatao ni Amaris ay isang bangungot. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay, 5 taon na ang nakalipas ay narito sa loob mismo ng kanyang pinagtataguan, humihinga ng parehong hangin at ngumingiti na tila isang anghel. Ang plano niya ay tumakas. Sa gabing iyon, kapag tulog na ang lahat, kukunin niya ang kanyang maliit na bag at aalis na parang isang anino. Tulad ng kanyang pagdating, masakit iwanan si LT. Isang sakit na halos kapantay ng sakit ng pag-iwan sa sarili niyang anak. Ngunit kailangan ang manatili ay mas malaking panganib, ngunit huli na ang lahat. Habang nag-aayos siya ng mga laruan sa silid ni Lunti, ang isip ay lumilipad. Isang utusan ang kumatok at sinabing pinapatawag siya ni Mr. Saivan sa main hall. Agad? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito na. Alam na niya. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang korte. Si Dante ay nakatayo sa gitna. Ang mukha ay parang isang maskara ng nagbabagang galit at pagkalito. Sa tabi nito si Amaris, ang mga mata ay puno ng huwad na pag-aalala. At sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa pagitan nila, nakalatag ang 2 folder. Isang kulay krema, isang kulay itim, isang katotohanan at isang kasinungalingan. Liwayway. Sabi ni Dante. Ang boses ay walang anumang bakas ng lambot na minsan niyang naramdaman mula rito o kung sino ka man talaga. Itinuro niya ang folder na dala ni Amaris. Ang folder na may M-shot. Ipaliwanag mo ito. Lumapit si Liwayway. Ang mga binti ay nanginginig. Nakita niya ang kanyang sariling mukha sa litrato. Mas bata, wasak, puno ng kawalan ng pag-asa. Sa ilalim nito, isang pangalan na matagal na niyang ibinaon, Lira Damian Santiago, at isang listahan ng mga kaso. Qualified theft, drug possession for distribution, mga kasalanang hindi niya ginawa, mga kasalanang ipinukol sa kanya ni Amanda ni Amaris. Ano ito, Liwayway? Tanong muli ni Dante. Mas malakas na ngayon. Wanted ka ba? Isa ka bang kriminal na nagtatago rito? Ginamit mo ba ang anak ko? Bawat tanong ay isang sampal. Tumingin siya kay Amaris at nakita niya ang isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa mga labi nito bago ito mabilis na nag-anyong nag-aalala. Naintindihan na niya. Ito ing plano ni Amaris mula pa sa simula, ang dalhin siya rito malapit kay Dante para sa huling pagkakataon, durugin siya sa harap ng lahat. Hindi nagsimulang manginig ang boses ni Liwayway. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Sarkastikong sabi ni Dante, nandyan ang litrato mo, nandyan ang pangalan mo, alin diyan ang hindi totoo. Ang mga kaso halos pasigaw na sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Frame up po lahat yan. Siniraan lang ako. Siniraan. Sinong maninira sa'yo? Isang simpleng babae na galing probinsya? Tanong ni Dante. Ang sakit ng pagkakanulo mula kay Amaris at ngayon din posibleng mula kay Liwayway ay nagiging lason sa kanyang mga salita. Sa puntong yon wala nang mawawala kay Liwayway. Ang takot na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay biglang napalitan ng isang desperadong katapangan. Hindi po ako isang simpleng babae, sabi niya. Ang boses ay naging matatag sa kabila ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ako si Lira Santiago, isang pediatric therapist. Nagtatrabaho ako sa isang clinic para sa mga batang may special needs. Mahal na mahal ko ang trabaho ko. Hanggang sa isang araw, may nagtanim ng mga ninakaw na gamot at pera sa drawer ko. Sinira niya ang buhay ko. Tinanggalan niya ako ng lisensya. Kinuha niya ang lahat sa akin. Ang kanyang mga mata,
ay lumipat kay Amaris, puno ng akusasyon. Ngunit hindi niya ito kayang pangalanan. Anong ebidensya niya? Salita laban sa salita ng pinagkakatiwalaan, kaang kamay ni Dante. Ngunit si Dante, kahit gaano kagalit, ay hindi bulag. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Liwayway kay Amaris at naaalala niya ang folder na hawak niya. Ang folder na nagpapatunay na ihaw na si Amaris ay isang sinungaling. Nasa gitna siya ng dalawang kasinungalingan. Kaninong kasinungalingan ang mas mabigat? Kinuha niya ang lahat sayo. Ulit ni Dante. Ang boses ay bahagyang lumambot. Sinusubok ang tubig. Ano ang lahat? Napahikbi si Liwayway. Ang sakit ay hindi na niya kayang itago. Ang anak ko. Sabi niya, ang boses ay basag. Dahil sa mga kasong iyon, tinanggalan ako ng karapatan na alagaan ang sarili kong anak. Ipinagkatiwala siya sa isang malayong kamag-anak ng kanyang ama at mula noon, hindi ko na siya nakita. Iyon ang dahilan ng litrato sa kanyang silid. Iyon ang dahilan ng kanyang mga pag-iyak sa gabi. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-aalaga niya kay Lunti ay tila napakanal. Dahil ang bawat pag-aalaga na ibinibigay niya kay Lunti ay isang pag-aalaga na ninakaw mula sa kanya para sa sarili niyang anak, si Sinag. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa main hall kahit si Dante ay natigilan sa bigat ng kanyang narinig. Ang kwento ay masyadong masakit para maging isang kasinungalingan, ngunit ang ebidensya, bago pa man siya makapagsalita, isang paggalaw sa tuktok ng hagdanan ang nakakuha ng kanilang pansin. Si Lunti nagising marahil sa ingay. Nakatayo siya roon, nakayakap sa kanyang maliit na unan. Ang mga mata niya ay malawak, sumasalamin sa takot at pagkalito sa eksenang nakikita niya. Nakita niya ang pag-iyak ni Liwayway. Nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang ama. Naramdaman ni Lunti ang sakit ni Liwayway. Dahan-dahan bumaba siya ng hagdan. Bawat hakbang ay maingat. Nilagpasan niya ang kanyang ama. Nilagpasan niya si Amaris. Naglakad siya diretso papunta kay Liwayway. At doon sa harap nilang lahat, hinawakan ni Lunti ang kamay ng umiiyak na babae. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at sinubukang punasan ang mga luha sa pisngi ni Liwayway. Ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw o ebidensya. Ito ay isang pagpili, isang paninindigan mula sa isang batang hindi nagsasalita. Sa gitna ng dalawang nag-aakusang matanda, pinili ni Luntiking kung kanino ang kanyang tiwala. Si Dante ay napako sa kanyang kinatatayuan. Pinapanood ang eksena. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang nag-umpisang matunaw na papalitan ng isang nakakabing pagkalito ang folder na hawak niya. Ang katibayan ng panloloko ni Amaris ay tila mas bumigat. Ang folder na dala ni Amaris, ang katibayan ng krimen ni Liwayway, ay tila mas gumaan. Paano kung totoo ang sinasabi ni Liwayway? Paano kung ang babaeng ito ay isa ring biktima? Naramdaman ni Amaris ang pagbabago sa hangin. Nawawala na ang kontrol niya sa sitwasyon, ang bata. Ang munting alas na palagi niyang ginagamit ay ngayon bumabaliktad sa kanya. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon na. Dante, nakikita mo ba? Sabi ni Amaris, ang boses ay puno ng isang desperadong pag-arte. Ginagamit niya ang bata. Isa siyang master manipulator. Hindi natin alam kung ano pa ang kaya niyang gawin para lang makuha ang gusto niya. Sa pagkasabi niyon, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi ako papayag na malagay sa panganib si Lunti. Sabi niya, ang mga daliri ay mabilis na nagdial. Tatawag na ako ng pulis. Ang banta ng mga pulis, ang tunog na nagdulot ng trauma kay Liwayway. Para siyang binuhusan ng yelo. Ang katapangan niya kanina ay biglang naglaho na palitan ng dalisay na takot. Huwag! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng panginginig. Parang awan niyo na huwag. Hindi niya kayang dumaan ulit doon. Hindi niya kayang bumalik sa madilim na lugar na yon. Ngunit ang kanyang pagsusumamo ay tila nagbigay lang ng kumpirmasyon kay Dante. Kung wala kang kasalanan,
Bakit ka matatakot sa pulis? Ang pag-aalinlangan ay bumalik. Ang puso at isip ni Dante ay muling naglaban. Amaris, wait. Nagsimula siyang magsalita, ngunit huli na. Dalawang unipormadong pulis ang biglang pumasok mula sa pinto sa likuran. Tila kanina pa, sila naghihintay sa labas, iisang contingency plan na inihanda ni Amaris. Siya po yun, officers. Sabi ni Amaris, itinuturo si Liwayway na parang isang kriminal. Siya si Lira Santiago. May warrant of arrest po siya. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Hindi na siya makagalaw. Ang mga binti niya ay tila naging bato. Lumapit mga pulis sa kanya. Ma'am, sumama po kayo sa amin sa presinto. Hindi. Pabulong ni Liwayway. Ang mga mata ay nakatitig kay Dante. Isang huling desperadong pagsusumamo. Maniwala ka sa akin. Ngunit ang mukha ni Dante ay isang blank. Kung pader ang pagkalito ay nanalo, hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan. At sa tabi niya, si Lunti na mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Liwayway ay nagsimulang mangimulang manginig. Naramdaman niya ang takot ng babaeng nag-iisang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Nang hawakan ng isang pulis ang braso ni Liwayway, doon na ito nangyari. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Isang sigaw na puno ng sakit, takot at pagkawala. Isang sigaw na nanggaling kay LTE. Pagkatapos ng sigaw na yon, biglang nanlaki ang mga mata ng bata. Nanigas ang katawan at bumagsak ito sa hig. Nangingisay lahat ay natigilan. Ang mga pulis, si Amaris, si Liway. Ngunit si Dante sa wakas ay kumilos. Isang sigaw ng purong takot ang kumawala mula sa kanya. Lunti. Ang sigaw ni Lunti ay tila isang basag na salamin na pumunit sa buong realidad ni Dante. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala ang mga folder, ang mga akusasyon, ang mga pulis, ang dalawang babae. Ang tanging nag-e-exist na lang ay ang maliit na katawan ng kanyang anak na nangingisay sa sahig. Lunti. Ang sigaw niya ay hindi na sigaw ng isang amo o isang bilyonaryo. Ito ay ang primal na sigaw ng isang amang natatakot na mawalan. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak. Ang maliliit na panginginig nito ay dumadaloy sa kaniyang mga braso na parang kuryente. Ang mga mata ni Lunti ay nakapikit ng mariin. Ang mukha ay namumutla. Call an ambulance now. Umalingaw-ngaw ang utos niya sa buong kabahayan. Ang lahat ay naging isang magulong blur. Ang mga kasambahay ay nagkakagulo. Ang mga pulis ay natigilan. Ngunit sa gitna ng lahat, isang imahe ang tumatak. Sa isip ni Dante, si Liwayway hawak pa rin ng pulis ang kanyang braso. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa bata. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pag-aalala at sakit. Walang bakas ng takot para sa sarili. Tanging para lang kay Lunti. Habang hinihila na siya palabas ng pinto, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Dante. Walang galit doon, walang panunumbat. Tanging isang desperadong pakiusap na hindi para sa kanyang kalayaan, kundi para sa kaligtasan ng batang iiwan niya. At pagkatapos, nawala na siya. Dinala na siya palayo. Dante, it's for the best. Narinig niyang sabi ni Amaris sa tabi niya. Sinusubukang hawakan ang kanyang balikat. Mas ligtas si Lunti ngayong wala na siya. Huwag mo akong hahawakan, sigaw ni Dante. Tinabig ang kamay nito nang hindi lumilingon. Ang boses ni Amaris ngayon ay parang ingay ng isang langaw sa kanyang tainga. Ang tanging mahalaga lang ay ang pagdating ng ambulansya. Ang biyahe papuntang ospital ay isang walang katapusang bangungot. Yakap niya ing walang malay na si Lunti habang ang mga paramedic ay nagkakabit ng kung ano-ano sa maliit nitong katawan. Ang tunog ng sirena ay sumisiksik sa kanyang utak, kasabay ng paulit-ulit na pag-replay ng mga huling sandali. Ang pag-iyak ni Liwayway, ang paghawak ng kamay ni Lunti, ang sarili niyang pag-aalinlangan at ang sigaw na yon. Ang sigaw na yon ang sisira sa kanya. Kasalanan ko to. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip.
Kasalanan ko, Tito. Hinayaan kong mangyari ito. I pushed him. I broke him. Sa emergency room, pinaghiwalay sila. Siya ay naiwan sa labas sa isang malamig at puting pasilyo na amoy antiseptic at takot. Doon sa ilalim ng malupit na ilaw ng fluorescent, gumuho ang makapangyarihang si Dante Silvan. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader at ipinatong ang ulo sa kanyang mga tuhod. Ang dalawang folder, ang kasinungalingan ni Amaris tungkol sa diagnosis. Ang ebidensya ni Amaris Luke laban kay Liwayway na lumabas sa perpektong tiyempo ang pagtawag nito sa mga pulis na tila nakahanda na ang lahat ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isip. Bumubuo ng isang larawan ng isang napakalaking manipulasyon at siya nagpadala siya rito. Ang kanyang galit kay Amaris ay nabulag ng kanyang duda kay Liwayway. At sa huli ang nag-iisang na biktima ay ang kanyang inosenteng anak. Dante, inaangat niya ang kanyang ulo. Nakatayo sa kanyang harapan si Amaris. Ang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. May balita na ba? Kumusta si Lunti? Tinitigan siya ni Dante. Ngayon sa liwanag ng ospital, nakikita na niya ang mga bitak sa maskara nito. Ang bahagyang kislap ng tagumpay sa likod ng pekeng luha. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal. Ano, Dante? Nag-aalala lang ako. I said leave, sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Dahilan para mapatingin ng ilang mga nurse. Get out of my sight now. Nakita ni Amaris ang isang bagay sa mga mata ni Dante na hindi pa niya nakikita dati. Isang pinal na desisyon. Walang nagawa si Amaris kundi ang tumalikod at umalis. Ang kaniang plano ay nagsisimula nang gumuho na iwan si Dante. Sa kaniang pagkakasala, ang bawat segundo ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Makalipas ang tila isang eternidad, isang doktor ang lumabas mula sa mga pinto ng ER. Ang mukha ay seryoso. Agad na tumayo si Dante. Ang puso ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Dok, ang anak ko. Kumusta siya? Tinanggal ng doktor ang kanyang salamin at bumuntong hininga. Mr. Sivan, na-stabilize na po namin siya. Ang seizure ay dulot ng isang matinding psychological shock. Sobrang bigat ng stress na naranasan niya. Gigising na po ba siya? Nanginginig na tanong ni Dante. Ma. Tumingin ang doktor sa kanya. Ang mga mata ay puno ng propunal na awa. Nasa isang non-responsive state po siya ngayon. Parang kumatos. Pero ang trigger ay psychological. Ang isip niya, nag-shutdown ito para protektahan ang sarili. Isang malamig na takot bumalot sa puso ni Dante. Anong ibig sabihin niyan, Doc? Gagaling ba siya? Ang sumunod na mga salita ng doktor ang tuluyang gumasak sa anumang natitirang pag-asa ni Dante. Sa totoo lang, Mr. Sivan, hindi po namin masabi ang ganitong mga kaso. Hindi namin alam kung kailan siya gigising. Pwedeng bukas, sa isang linggo o mas matagal pa. Sa sandaling iyon, gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Dante. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Napasandal siya sa pader, ing mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Nawala ang kanyang asawa. Siniraan niya ang nag-iisang taong nakatulong sa kanyang anak at hinayaan itong makulong. At ngayon, baka mawala na rin sa kanya si LTE. Habang buhay, wala na siyang lahat. Ang mga unang oras sa tabi ng kama ni Lunti sa pribadong silid ng ospital ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Dante. Nakaupo siya roon. Hawak ang maliit at walang buhay na kamay ng kanyang anak. Pinapanood ang mabagal na pagtaas at pagbaba ng dibdib nito na sinasabayan ng mahinang tunog ng mga makina. Ang mukha ni Lunti ay payapa. Ngunit para kay Dante, ito ang pinakamasakit na tanawin. Ang katahimikan nito ngayon ay hindi na isang pagpili. Ito ay isang bilangguan. Isang bilangguhan kung saan siya ang nagkulong dito. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isip.
Ang huling tingin ni Liwayway bago ito kinaladkad palabas, ang desperadong pakiusap, ang kwento nito tungkol sa pagiging isang pediatric therapist. Ang biglaang pagkatakot nito nang marinig ang pangalan ni Dr. Alcaraz mula kay Amaris at ang peklat. Sa pag-away nila sa gulat at pagkalito, may isang bagay na sinabi si Liwayway na hindi niya pinansin. May peklat siya. Peklat? Anong peklat? Sinubukan niyang alalahanin si Amaris. May peklat ba si Amaris? Ang babaeng kilala niya sa loob ng maraming taon na laging perpekto ang anyo. At doon niya naalala. Isang beses sa isang board meeting, may nahulog na ballpen si Amaris. Nang damputin niya ito, bahagyang umusod ang manggas ng kanyang blazer. Sa isang iglap, nakita ni Dante. Isang maliit hugis-hugis, gasuklay na peklat sa pulso. Isang bagay na hindi niya pinansin noon. Ngunit ngayon ito na ang lahat. Isang bagong enerhiya ang dumaloy sa katawan ni Dante. Itinutulak palayo ang pagluluksa at pinapalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Kung totoo ang lahat ng ito, kung si Amaris at ang babaeng sumira sa buhay ni Liwayway ay iisa, kung gayon ang kasinungalingan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaakala niya, dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Lunti at marahang hinalikan ito sa noo. Babawi si Papa anak, pabulong niyang sabi. Aayusin ko to, pangako. Umuwi siya sa hacienda na parang isang sundalong papasok sa isang digmaan. Ang target niya, ang nakaraan ni Amaris Velasco. Nilagpasan niya ang mga tauhan at dumiretso sa kanyang opisina. Iwinaksin niya ang lahat ng kasalukuyang papeles sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang computer. Gamit kanyang access bilang CEO, binuksan niya ang mga 2011 files ng kumpanya. Hinanap niya ang pangalan ni Amaris Velasco. Nakita niya ang resume nito, ang mga parangal, ang lahat ng nagawa nito sa kumpanya. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Hinanap niya ang mga lumang file, ang mga litrato mula sa mga company event. 10 taon na ang nakalipas. Nag-scroll siya ng nag-scroll. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat larawan. At doon sa isang litrato, mula sa isang Christmas party, nakita niya ito. Isang mas batang Amaris, nakasuot ng isang sleeveless na bestida. Nakataas ang kamay na may hawak na baso ng syampa. At sa kanyang pulso, malinaw na roon peklat. Ngunit hindi lang yon. Sa parehong litrato nakatayo sa likuran niya, nakikipag-usap sa isang kliyente, ay isang lalaking pamilyarang mukha. Isang lalaking nasa mga lumang business magazines si Dr. Alcaraz. Ang huling piraso ng palaisipan ay nahulog sa lugar. Magkakilala na sila. Matagal na. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dante. Ngayon meron na siyang armas. Ngunit kailangan pa niya ng isa. Kailangan niyang patunayan na ang mga dokumento laban kay Liwayway ay peke. Tumawag siya sa kanyang investigador, si Arthur. Arthur, kailangan ko ng pabor, sabi ni Dante. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Yung kaso ni Lira Santiago, gusto kong malaman kung sino ang nagbayad sa tamto na nag-imbestiga sa kanya noon. Hanapin mo ang money trail. Walang limitasyon sa budget. Kailangan ko ng sagot sa loob ng 3 oras. Pagkatapos ng tawag, hindi siya umupo. Hindi siya naghintay. Nagtungo siya sa presinto kung saan dinala si Liwayway. Nang makita siya ni Liwayway sa kabilang panig ng salamin, sa visiting area, ang mga mata nito ay puno ng pagod at pagkatalo, ngunit walang galit. Kumusta? Kumusta si Lunti? Iyon unang tanong niya. Ang boses ay paos. At sa sandaling yon, alam na ni Dante, ang babaeng ito ay hindi isang kriminal. Hindi siya gumigising. Sagot ni Dante. Ang bawat salita ay isang pag-amin ng kasalanan at kasalanan ko ang lahat. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Patawarin mo ako, Liwayway. O Lira, hindi ako naniwala sa'yo. Isang luha ang pumatak sa mata ni Liwayway, ngunit umiling ito. Ang mahalaga ay si Lunti, at dahil sa kanya aayusin ko to, sabi ni Dante.
Pero kailangan kong malaman ang lahat ing totoong kwento ang tungkol kay Amanda. At doon sa loob ng malamig na presinto, ikinuwento ni Liwayway ang lahat ang tungkol sa inggit, sa pagnanakaw sa frame-up, sa pagkawala ng kanyang anak. Habang nakikinig si Dante, tumunog ang kanyang telepono. Si Arthur? Nakuha ko na, sir, sabi ng investigador. Ang lahat ng bayad para sa investigador sa mga pekeng testigo, pati na ang isang malaking deposito sa bank account ni Dr. Alcaraz, lahat ay nanggaling sa isang offshore account. At ang account na yun, na-trace namin na Alan sa isang Amaris Velasco. Salamat, Arthur. Sabi ni Dante, ibinaba niya ang telepono. Ngayon kumpleto na ang kanyang mga bala. Magtiwala ka sa akin. Sabi niya kay Liwayway, ilalabas kita rito at pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa'yo at sa anak ko kinagabihan, ipinatawag ni Dante si Amaris sa Hacienda de Alon sa mismong main hall kung saan nagsimula ang lahat. Pumasok si Amaris. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa, marahil ay iniisip na napatawad na siya. Dante, I'm so glad you called. Sobrang nag-alala ako. Umupo ka, Amaris. Malamig na utos ni Dante. Sa ibabaw ng mesa sa gitna nila, nakalatag ang lahat. Ang orihinal na diagnosis ni Lunti, ang lumang litrato ni Amaris kasama si Dr. Alcaraz. Ang mga bank statement mula sa offshore account at sa tabi ng mga nakatayo ang isang babae na pinalaya ni Dante gamit ang pinakamagagaling na abogado. Si Liwayway na wala ang kulay sa mukha ni Amaris. Tumingin siya mula sa mga papel kay Dante at kay Liwayway. Ang kanyang perpektong maskara ay nagsimulang mabasag. Hindi ko alam kung ano yan. Sabi niya sinusubukang manatiling kalmado talaga? Tanong ni Dante. Dinampot ang diagnosis. Hindi mo alam na may lunas pala sakit ng anak ko, pero itinago mo. Hindi mo kilala si Dr. Alcaraz, pero kasama mo siya sa party at hindi mo alam na milyon-milyon ang inilipat mo para sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Bawat tanong ay isang martilyo na sumisira sa kanyang mga depensa. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niya lang yan. Sigaw ni Amaris. Itinuturo si Liwayway ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Bakit, Amaris? Tanong ni Dante. Ang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng isang malamig na pagkadismaya. Bakit mo ginawa to? At doon sa wakas bumigay si Amaris. Ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho na palitan ng isang pangit na katotohanan. Bakit? Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong mansyon. Isang sigaw na puno ng maraming taon ng inggit at kabiguan. Dahil mahal kita, Dante. Mahal na mahal kita. Ginawa ko ang lahat para ako ang piliin mo. Para sa akin ka umasa. Pero dumating siya, isang walang kwentang therapist. At nakita ko kung paano mo siya tingnan, katulad ng pagtingin mo noon kay Eliza. Natawa siya. Isang tawang walang saya, isang tawang baliw. Kaya oo, ginawa ko ang lahat at gagawin ko ulit dahil dapat ako lang dapat. Ang pag-amin ni Amaris ay hindi isang sigaw. Para kay Liwayway, ito ay ang tunog ng paggu ng mga pader ng isang 5 taong bilangguan habang ang mga pulis, ang tunay na mga pulis na tinawag ni Dante, ay pumapasok para saasan ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Hindi galit o siyas ang naramdaman ni Liwayway. Ito ay kapayapaan. Isang malalim at nakaakapagpalayang kapayapaan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan sa kanyang mga balikat ay biglang naglaho. Sa wakas makakahinga na siya sa gitna ng komosyon habang si Amaris ay sumisigaw at nagbabanta. Ang tanging nakita ni Liwayway ay ang mga mata ni Dante. Walang tagumpay doon. Ang nakita niya ay isang malalim na pagsisisi at isang tahimik na pango. Sa ospital, ang katahimikan ay mas mabigat. Si Lunti ay payapa pa ring natutulog. Hindi alintana ang digmaang katatapos lang ipaglaban para sa kanya. Umupo si Liwayway sa isang upuan sa tabi ng kama. Habang si Dante naman ay nakatayo sa kabilang panig. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga aparato,
Lira, sa wakas binasag ni Dante ang katahimikan na patingin si Liwayway sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa kanyang tunay na pangalan. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi ni Dante, ang boses ay puno ng bigat. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi sa pagdududa ko sa'yo. Sa pagpapaalam kong kunin ka nila sa lahat ng sakit na idinulot ko. Sa udante, malumanay na putol ni Liwayway. Pareho tayong biktima ni Amaris. Ginamit niya ang kahinaan nating dalawa. Tumingin siya sa natutulog na si Lunti. Ang mahalaga ngayon ay siya. Sa mga sumunod na araw, ang silid sa ospital ang naging mundo nila. Salitan silang nagbabantay, ngunit mas madalas sabay silang. Naroon 2 anino na tahimik na umaasa. Sa mga sandaling yon, walang amo at empleyado. Mayroon lamang 2 taong pinag-isa ng isang layunin. Ang paggising ni Lunti. Sa mga gabing hindi sila makatulog, nag-uusap sila. Ikinuwento ni Dante ang tungkol kay Elisa, ang kanilang pagmamahalan at ang sakit ng bigla ang pagkawalan nito. Ikinuwento naman ni Liwayway ang tungkol sa kanyang mga pangarap bilang isang therapist. Ang saya sa bawat batang natutulungan niya. At sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ng buo ang tungkol kay Sinag, ang kislap sa mga mata nito, ang malakas nitong tawa, ang paborito nitong laruan. Habang nagbabahagi sila ng kanilang mga sugat, hindi nila namamalayan. Nagsisimula na rin silang maghilom. Isang gabi habang nagbabasa si Liwayway ng isang libro para kay Lunti, nakatulugan niya ito sa kanyang upuan. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Nagising na lang siya nang maramdaman ang isang malambot na bagay na ikinukumot sa kanya. Pagmulat niya nakita niya si Dante. Inaayos ang kumot sa kanyang mga balikat. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng malabong ilaw ng silid, wala ang bagsik ng isang bilyonaryo sa mukha ni Dante Ika. Ang naroon ay isang malambot na pagtingin. Isang pagtingin na puno ng paghanga at isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Salamat. Pabulong niyang sabi. Ako dapat ang magpasalamat. Sagot ni Dante. Ang boses ay kasing hina ng sa kanya. Binalik mo ang pag-asa sa bahay na ito, Lira. Binalik mo ang pag-asa sa akin. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa tahimik na sandaling iyon, isang bagong koneksyon ang nabuo. Isang koneksyon na hinabi, hindi ng mga salita, kundi ng mga pinagsamahang sakit at pinagsaluhang pag-asa. Samantala, sa likod ng mga eksena, tinutupad ni Dante ang isa pa niyang pangako. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman at impluensya. Nag-hire siya ng pinakamagagaling na investigador. Ipinakalat niya ang litrato ni Sinag sa bawat sulok ng bansa. Isang hapon, habang nag-aayos si Liwayway ng mga bulaklak sa vase, sa silid, pumasok si Dante. Ang mukha ay hindi maipinta. Sa isang iglap, kinabahan si Liwayway. May nangyari ba, Dante? May problema ba? Hindi sumagot si Dante. Sa halip, iniabot nito ang isang tablet. Sa screen, nagpiplay ang isang video. Isang maliit na bahay sa isang malayong probinsya sa Visayas. At sa bakuran, naglalaro ang isang batang lalaki. Tumatakbo, tumatawa, hinahabol ang isang aso. Mas matangkad na siya. Mas payat ngunit ang kislap sa kanyang mga mata at ang hugis ng kanyang ngiti. Walang duda. Si Sinag nanginginig na sabi ni Liwayway. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang screen. Ang luha na matagal niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang talon. Nahanap natin siya, Lira, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng emosyon. Papunta na rito ko para sunduin siya. Makakasama mo na siya. Nabitawan ni Liwayway ang tablet at napayakap siya kay Dante. Ang katawan ay nanginginig sa sobrang saya at pasasalamat. Niyakap siya ni Dante pabalik. Isang yakap na puno ng proteksyon at pangunawa. Sa wakas pagkatapos ng 5 taon ng kadiliman, nakikita na niya ang kanyang liwanag. Ang kanyang Sinag.
Ang araw ng muling pagkikita ay puno ng kaba at pananabik. Sa isang pribadong lounge sa airport na inayos ni Dante, naghintay si Liwayway. Bawat tunog ng papalapit na yabag ay nagpapatibok ng kanyang puso ng sobrang bilis. Si Dante ay nakatayo sa isang sulok. Binibigyan siya ng espasyo, ngunit naroon para sumuporta. Pagkatapos bumukas ang pinto, isang social worker ang pumasok at sa likod nito hawak ang kamay nito ay isang batang lalaki na may malalaking mata na puno ng pagtataka. Napatayo si Liwayway. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ito siya. Ito ang kanyang anak, Sinag. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Isang pabulong na panalangin. Tumingin sa kanya ang bata. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid. Hindi na siya nito naaalala. 5 taon ay isang buong buhay para sa isang bata. Dahan-dahan lumuhod si Liwayway. Hindi niya ito pinilit. Hindi niya ito niyakap. Sa halip, nagsimula siyang humimig. Ang Oyayi. Ang parehong Oyayi na kinakanta niya para kay Lunti. Ang parehong Oyayi na kinakanta niya para kay Sinag noong sanggol pa ito. Isang himig na nakatatak sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang bata. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mga mata ng kanyang anak. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkilala. Isang malayong halos nakalimutang alaala na dahan-dahang bumabalik. Dahan-dahan binitiwan nito ang kamay ng social worker. Humakbang ito. 1, 2. Pagkatapos ay tumakbo ito. Mama. Ang salitang yon na 5 taon niyang pinangarap na marinig ay sa wakas ay umalingaw-ngaw. Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak. Ang mga luha ng saya ay dumadaloy ng walang tigil. Kinaplos niya ang buhok nito, ang mukha, ang maliliit na kamay. Siniyasat niya ang bawat pulgada nito. Tila binabawi ang mga tao na nawala sa kanila. Mama. Umuwi ka na. Umiiyak na, sabi ng bata. Oo, anak. Humihikbing sagot ni Liwayway. Uuwi na si Mama. Hindi na kita iiwan. Pangako mula sa kanyang kinatatayuan, tahimik na pinanood ni Dante ang eksena. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Nang gabing iyon sa isang malaking inilunsad ni Dante ang Pagtahan Foundation. Isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga batang biktima ng maling diagnosis at pagprotekta sa mga pamilya mula sa mga mapagsamantalang sistema. Sa kanyang tabi bilang co-founder ay si Liwayway Olira Santiago, ang pangalang buong pagmamalaki na niyang ginagamit muli. Ang dating Hacienda de Alon ay nabago na rin. Ang hacienda ng mga alon ng kalungkutan ay naging pampang ng pag-asa. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay napuno na ngayon ng ingay ng isang bata. Si Sinag. Isang hapon habang naglalaro si Sinag sa garden, dinala siya ni Liwayway sa silid ni Lunti. Lunti, may ipapakilala ako sa'yo. Malambing niyang sabi. Lumapit si Sith. Sinag sa kama. Tiningnan niya ang natutulog na bata. Tulog siya. Sabi ni Sinag, oo, anak. Pero kailangan niya ng kaibigan pagising niya. Sabi ni Liwayway. Umupo si Sinag sa hig sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga laruang kotse at nagsimulang laruin ito sa sahig. Gumagawa ng mahihinang tunog ng makina. At doon isang bagay na halos himala ang nangyari. Isang daliri. Isa sa mga daliri ni Lunti ay bahagyang gumalaw. Ang bahagyang paggalaw ng daliri ni Lunti ay naging isang maliit na kislap na nagsimula ng isang malaking apoy ng pag-asa. Mula sa araw na yon, ang paggaling ni Lunti ay naging isang dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na paglalakbay. Ang presensya ni Sinag ay naging isang kakaibang therapy na hindi maibigay ng sinumang doktor. Ang walang tigil na kwento at tawa ng bata ay tila isang musika na unti-unting gumising sa natutulog na diwa ni Lunti. Una ang paggalaw ng mga daliri, sumunod ang pagmulat ng mga mata. At isang hapon, habang nag-aaway sina Liwayway at Dante ng pabiro kung sino ang mas magaling magluto,
Isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa kama. Isang mahinang tawa. Sabay silang napalingon. Nakita nila si Lunti, gising at sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Mula roon, ang mga salita ay unti-unting bumalik. Nauna ang mga simpleng papa at lira na sa kalaunan ay naging buong pangungusap. Ang batang nawala sa loob ng 2 taon ay sa wakas nagbabalik. 6 na buwan ang lumipas. Ang Hacienda de Alon ay hindi na makilala. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ay isa ng tunay na tahanan. Ang mga pasilyo ay puno ng mga guhit ng 2 bata. Ang hardin ay puno ng kanilang mga laruan at tawanan. Ang gabi ng Grand Launch Ball para sa Pagtahan Foundation ay isang selebrasyon hindi lang para sa isang adhikain kundi para sa isang bagong simula. Ang ballroom ay puno ng mga maimpluwensyang tao, mga media at mga pamilyang umaasang matulungan ng pundasyon. Nakatayo si Liwayway sa tabi ni Dante, malapit sa entablado nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng gown. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya na si Lyra Santiago, isang tagapagtatag, isang ina, isang babaeng buo muli. Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay, isang kilos na naging natural na sa kanila at ngumiti. "Handa ka na?" tanong ni Dante. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Tumango si Lyra. "Basta't kasama kita." Magkahawak kamay silang umakyat sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Nagsalita si Dante tungkol sa misyon ng pundasyon, tungkol sa kahalagahan ng tamang diagnosis. Pagkatapos, ibinigay niya ang mikropono kay Lyra. Huminga ng malalim si Lyra at tumingin sa mga tao. Ang bawat bata ay may tinig. Nagsimula siya. Ang boses ay matatag at puno ng damdamin. Minsan ang tinig na yon ay malakas at malinaw. Minsan ito ay isang bulong. At minsan ito ay katahimikan. Ang trabaho natin bilang mga magulang at tagapag-alaga ay ang pakinggan silang lahat. Hindi lang gamit ang ating mga tainga, kundi gamit ang ating mga puso. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa habang nagsasalita siya tungkol sa kapangyarihan ng pasensya at pag-unawa. Isang hindi inaasahang paggalaw ang nangyari mula sa gilid ng entablado. Isang maliit na anino ang dahan-dahang lumabas. Si Lunti, nakasuot ng isang maliit na suit. Ang buhok ay maayos na nakasuklay. Sa tabi niya, itinutulak siya ng bahagya ay sisinag na bumubulong ng kayamuyan. Napahinto sa pagsasalita si Lyra. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang lahat ng mata ay napunta sa bata. Maging si Dante ay nagulat. Hindi ito kasama sa plano. Naglakad si Lunti papalapit sa kaniyang mga magulang. Ang kaniyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Kinuha ni Sinag ang isang maliit na stool at inilagay sa harap ng mikropono para maabot ito ni Lunti. Nanginginig ngunit may determinasyon. Tiningnan ni Lunti ang daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Pagkatapos tumingin siya kay Lyra. Pagkatapos kay Dante. Huminga siya ng malalim, inilapit ang bibig sa mikropono at nagsalita. Ang kanyang tinig, kahit medyo mababa pa, ay malinaw at matatag. "Magandang gabi po." Isang kolektibong paghinga ng pagkamangha ang narinig sa buong silid. "Matagal po akong hindi nagsalita." Nagpatuloy si Lunti, "Dahil po natatakot ako, pero may dumating po." Tumingin siya kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi masusukat. "Ito po ang aking ina." Sabi niya, itinuturo si Lyra. Ang salitang ina ay binigtas niya ng may buong pagmamalaki at pag-aari. "Ginamot niya ako, kaya ngayon ako naman ang magpapagaling sa kanya." Tumingin siya sa audience. Ang kanyang mga mata ay tila mas tumanda sa karunungan. At si Papa, lumingon siya kay Dante na noon ay umiiyak na ng tahimik. Tumutulong din. Isang aloning emosyon ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga palakpak ay dumagundong hindi dahil sa isang magarbong event, kundi dahil sa isang himala na nasasaksihan nila. Bumaba si Lunti mula sa stool
at niyakap si Lyra na lumuhod para salubungin siya. Niyakap naman ni Sinag si Dante at doon sa gitna ng entablado, sa ilalim ng manining na mga ilaw, ang 4 na piraso ng isang sirang puzzle ay sa wakas na buo. Isang bagong pamilya, hindi pinagbuklod ng dugo, kundi ng mga pinagdaan ng bagyo at ng isang pag-ibig na natagpuan sa katahimikan. Habang nagpapatuloy ang palakpakan, hinawakan ni Dante ang kamay ni Lyra. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Sa mga mata nila, isang pangako ang binuo, isang pangunang mas marami pang umaga, mas marami pang tawanan at isang hinaharap na sila ang magsusulat ng magkakasama. Ang dating bilyonaryong nawalan ng lahat ay natagpuan ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Ang dating babaeng tumatakbo ay sa wakas nakahanap ng isang tahanan at ang 2 batang nasaktan ng mundo ay natagpuan ang luna sa isa't isa. Ang tinig ng puso sa wakas ay narinig at dito po nagtatapos ang ating kwento. Mga minamahal naming tagapakinig, isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na paghilom ay nagsisimula hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagharap dito ng may tapang at pagmamahal. Ang aral ng kwento natin ngayon unatawan ay simple lang. Ang pinakamalakas na tinig sa mundo ay hindi ang pinakamalakas na sigaw, kundi ang tibok ng pusong handang makinig, umunawa, at magpatawad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Ang Tinig ng Puso. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay nina Dante, Lyra, Lunti, at Sinag. Kung meron kayong mga saloobin or komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong magatubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong uri naman ng kwento gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiib.